meron na si Ben, wag mong bibigyan. Magkagulo. Ay, ano pala si Ben? Baka political lumabas na. Ayaw, wala. Ayan. Okay. Ang ating pong call to worship ay babasahin natin mula sa Psalm 47. Samahan niyo po ako. Clap your hands, all peoples. Shout to God with loud songs of joy. For the Lord, the Most High, is to be feared, a great king over all the earth. He subdued peoples under us and nations under our feet. He chose our heritage for us, the pride of Jacob, whom he loves. God has gone up with a shout, the Lord with the sound of a trumpet. Sing praises to God, sing praises. Sing praises to our King, sing praises. For God is the King of all the earth, sing praises with a psalm. God reigns over the nations, God sits on his holy throne. The princes of the peoples gather as the people of the God of Abraham. For the shields of the earth belong to God. He is highly exalted. Manalangin po tayo. Lord, Heavenly Father, our God, thank you for this day. Thank you for creating us and everything around us and even beyond what our eyes can see. Truly, you are wonderful and mighty. We remember your greatness, your goodness, and we remember how you have loved us from the start. Thank you that as mighty as you are, you have a heart for us. You love us as your children, and that gives us peace every day. So let this day be a celebration of your love and your goodness. Let your children come together and exalt your name, for you deserve all the glory. Father, we love you and we offer this day and this fellowship to you. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Okay. Handa na po ba tayong sumamba, magpuri, umawit ng mga papuring awit sa ating Panginoon? Tayo po'y tumayo, mga kapatid. Tayo tumayo. Ibigay po natin yung ating pinakamainam sa ating Panginoon na siyang sinasamba natin. Alisin po ng Lord yung mga sagabal sa ating puso para makafocus tayo ng maalab na pagsamba. Unahin natin yung kamangha-manghang biyaya, amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How preciously that grace appeared the hour I first believed. Through many dangers, toils,
that brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first began. Amen. Sunod po natin yung What a Friend We Have in Jesus. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do your friends despise, forsake you? Take it to the Lord in prayer. In His arms He'll take and shield you. You will find a solace there. Sunod po natin yung Since Jesus Came Into My Heart. What a wonderful change in my life has been wrought since Jesus came into my heart. I have light in my soul for which long I have sought since Jesus came into my heart. Since Jesus came into
my heart. Since Jesus came into my heart, floods of joy o'er my soul, like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart, I have ceased from my wandering and going astray. Amen. Since Jesus came into my heart, and my sins, which were many, are all washed away. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, floods of joy o'er my soul, like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart, I'm possessed of a hope that is steadfast and sure. Since Jesus came into my heart, and no dark clouds of doubt now my pathway obscure. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, floods of joy o'er my soul, like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart, there's a light in the valley of death now for me. Amen. Since Jesus came into my heart, and the gates of the city beyond I can see. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, floods of joy o'er my soul, like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart, I shall go there to dwell in that city I know. Since Jesus came into my heart, and I'm happy, so happy, as onward I go. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, floods of joy o'er my soul, like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart. Amen, Lord. Okay, sunod po natin yung Make Me a Blessing. Out in the highways and byways of life, many are weary and sad. Carry the sunshine where darkness is bright, making the sorrowing glad. Make me a blessing. Make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me
love. Tell of His power to forgive. Others will trust Him if only you prove through every moment you live. Make me a blessing. Make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Give us what's given to you in your need. Love us, the Master loved you. Amen. Be to the helpless a helper indeed. Unto your mission be true. Make me a blessing. Make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Amen. Sabi mo manalangin. Ilan Diyos, salamat po, Lord. Naalay namin ang buong pananambahang ito. Ikaw nawa ang masamba, mga dakila namin. Ikaw ang madinig namin, Panginoon. Tumimo sa aming puso at isipan ng iyong mga salita at hubugin kami sa wangis ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng Hesus. Amen. Tayo po'y sama-samang dumulog sa ating Panginoon. Ama namin Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa umagang ito, Panginoon, sa patuloy na lubos na biyaya niyo po sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po dahil meron po kaming panibagong buhay, panibagong pag-asa, Panginoon, na aming pong harapin. Salamat po dahil lagi po namin kasama kayo, O Diyos, sa segundo, minuto, oras ng aming buhay. Maraming salamat sa bawat pagkakataon, Panginoon, na kami po'y nakakalapit, nakahingi, Panginoon, ng panalangin sa inyo. Patuloy, Panginoon, kami nagtitiwala sa inyo. Maraming salamat pagkat ang banal na Espiritu, Panginoon, patuloy, kasama po namin. Kagana man ng buhay o mabigat man. Maraming salamat at patuloy, O Diyos, na kami po ay patuloy na nagtitiwala sa inyo. Kumikilala, Panginoon. Patuloy na kakaroon, Lord, ng pag-asa. Dahil kami po ay naninindigan, Panginoon, sa inyong pangako. Patuloy kaming maasa, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na darating araw, Panginoon, ng mga bagay na amin pong naranasan sa ngayon, patuloy na magiging masagana. Kapiling po namin kayo, Diyos. Maraming salamat po sa bawat isa. Patuloy, O Diyos, na papala po ninyo. Patuloy na binibigyan niyo po, Panginoon, ng saganang buhay. Bagamat bawat isa po sa amin ay meron po kaming
iba't ibang estado, Lord, ng buhay. Marami sa amin, Panginoon, ay dumaranas ng kahirapan, dumaranas, Panginoon, ng lungkot sa kanilang mga isipan, dumaranas, Panginoon, ng mga sakit, o Diyos, na hindi po namin kayang iwasan. Dumaranas, Panginoon, ng mga bagay, o Diyos, na kakaroon ng depression, o Diyos. Dalangin po namin yung bawat nangyayari sa aming buhay, o Diyos, na nagkakatiwala namin sa inyo. Kami po yung umaasa, Panginoon, sa lagi niyong tulong para sa amin. Wala po kaming magagawa sa sarili po naming kakayahan. Wala po kaming kayang gawin, Panginoon, sa pamamagitan ng aming lakas, talino, ari-arian, Panginoon, na meron po kami. Lagi po namin inaasa ito, Panginoon, sa inyo. Maging ang aming mga takot sa hinaharap, Lord, kakatiwala po namin sa inyo. Alam po namin, ang mga bagay na ito, Panginoon, ay nangyayari sa aming buhay kung patuloy po kaming tumatag. Patuloy po kaming umasa, Panginoon, magtiwala sa inyo. Buksan niyo po, Panginoon, ang aming mga puso upang patuloy po kaming manindigan, Panginoon, sa inyong katotohanan. Patuloy po kaming magsaliksik, Lord, inyong salita. Upang patuloy po kaming mabuksan ang aming mga puso't isipan sa mga bagay, o Diyos, na minsan nagpapalito po sa amin, nagbibigay sa amin ng bagay na hindi pong gawa ng mga mabuti sa aming mga kapwa-tao. Magkaroon po kami kaisipan, Panginoon, na hindi kanais-nais. Alam po namin, Panginoon, kami po ay nasa katawang tao, Lord. Tuloy, O Diyos, na ang aming isipan ay manatiling sa aming sarili lamang. Panginoon, maraming salamat sa inyong salita dahil unti-unti po kaming nagbabago ng kaisipan. Patuloy na makita po namin, O Diyos, kung ano yung nais ng aming hari. Nais namin magawa, Panginoon, sa inyong kaharian. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na patuloy maging masigasig sa inyong gawain, Panginoon. Maging sentro po ng aming ginagawa ay para lamang sa inyo. Bagamat meron po kaming mga kanya-kanyang mga ginagawa sa araw-araw, salamat sa mga trabaho, Panginoon, na pinagkaloob niyo sa bawat isa, sa mga nag-aaral, Panginoon, sa bawat nagnenegosyo, O Diyos, nawa yung mga bagay na ginagawa po namin, ginagawa namin sa aming kapwa, O Diyos, ito po'y nagiging kalugod-lugod sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging ang aming kaisipan ay maging malaya, Panginoon, sa mga bagay na mabuti, bagay na kanais-nais, na ito po'y magiging kapakinabangan, Panginoon, sa inyong kaharian. Maraming salamat, O Diyos, dahil sa bawat nangyayari sa aming buhay, meron man kaming mga nagagawang pagkakasala, nagagawang maling mga bagay dulot ng aming pagiging makasarili, O Diyos. Tuto rin naman po kami at nakikita rin po namin aming mga pagkakasala. Dahil patuloy niyo po kami tinutuwid, O Diyos, sa mga bagay na hindi ka nais-nais. Kaya minsan pa, pinagkakatiwala namin ng mga bagay na ito sa inyo, Lord, na wala po kaming kakayahan na magawa ang iyong kalooban. Di, Panginoon, ang kakayahan ng Banal na Espiritu, tuloy na kumilos sa aming buhay. Dalangin din po namin ang aming iglesia. Patuloy, O Diyos, na kayo po mag-sustain ng aming mga pangangailangan. Marami po kaming needs, Lord. Po kaming mga pinapanalangin sa inyo naway madinig, Panginoon, ang mga ito man ay pinansyal at spiritual. Tulungan niyo po kami na magsama-sama bilang magkakapatid. Tulungan, Panginoon, para sa iyong iglesia. Salamat din po, Panginoon, sa buhay ng aming pastor na patuloy na kayo po ang siyang kumikilos sa kanya. Naway i-provide niyo po, Panginoon, ang kanyang pangangailangan
sa lahat, Lord, ngayon, Panginoon, siya po'y patuloy na nagsasaliksik, nag-aaral, Panginoon, ng iyong salita para sa iyong iglesia. Tuloy na kayo po ang siyang mag-provide ng kanyang pangangailangan, Panginoon. Maging daluyan, Panginoon, ng pagpapala ang bawat isa po sa amin upang patuloy na diretso niya, Panginoon, ang pag-aaral, patuloy na maganap at magampanan, Panginoon, ang nais ninyo para sa kanyang buhay. Palayan niyo po ang kanyang pamilya, patuloy na umunawa, ang nais niyong gawin, Lord, sa aming tagapanguna. Ganon din po ang mga elders, Lord, namin. Patuloy na pagpalain ninyo, patuloy na heal ninyo, Panginoon, ang kanilang mga sakit, anuman na nararamdaman, anuman ang mga pangangailangan po nila. Kayo po ang mag-sustain, O Diyos, kung mag-provide ng dunong, Panginoon, sa kanilang paglilingkod, patuloy na bibigay ng serbisyo, Lord, sa inyong gawain sa aming iglesia. Maraming salamat din po. Dalangin namin ang aming mga leaders, O Diyos, na pangunahan ng mga bagay na nararapat sa aming iglesia. Mga desisyon, Panginoon, tulungan niyo po kami na ang mga desisyon na magawa po namin ay ayon sa inyong kalooban. Maraming salamat po sa patuloy na provision ninyo, spiritual man at material sa aming iglesia. Kami po, Panginoon, ay umaasa na patuloy na maganap, Lord, ang nais ninyo para sa amin. Magampanan po namin yung mga naiatas na tungkulin para sa amin. Maging ang aming mga future, Lord, na magiging leaders ng aming iglesia, mga manggagawa. Lord, dalangin po namin na patuloy na kayo po ang mag-ingat, patuloy mag-sustain ang kanilang pananampalataya, patuloy na pagtsatsaga, Lord, sa ministry, Panginoon, sa bawat gawain, aming naiatas para sa amin. Palayin niyo po patuloy ng kanilang mga buhay. Ingatan niyo po sa bawat makakasalamuha po nila sa loob at labas, Panginoon. Patuloy na kayo po ang manguna sa kanila. Katotohanan ninyo ang kanilang mapanindigan sa kanilang buhay. Patuloy, O Diyos, na balang araw, ito ay mga magiging tagapanguna rin, Lord, gawain nais nyo para sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging magandang ehemplo, Lord, sa aming mga kabataan, sa aming mga kasama, O Diyos, sa loob ng iglesia. Patuloy na ang pag-ibig na nagmumula sa inyo, Panginoon, ay pag-ibig na aming magawa sa bawat isa po sa amin. Pag-ibig, Panginoon, na walang kapalit, pag-ibig na hindi naghihintay, Panginoon, ng kapalit. Yung pag-ibig, Panginoon, na nagtsatsaga. Ibig na nakaunawa, Panginoon, sa bawat kahinaan ng bawat isa. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Dahil alam po namin, O Diyos, na unti-unti, Panginoon, ang aming puso'y nabubuksan, Panginoon. Dahil ang iyong salita, O Diyos, patuloy na nagpapaunawa sa amin, Lord. Anong nais namin gawin. Maraming salamat din, Lord, sa bawat liderato ng aming bansa na may patuloy, O Diyos, na maging maayos, Lord, ang mga bagay na dapat maayos at magampanan, Panginoon, yung tungkulin ng bawat magampanan, Panginoon, ng mga bawat leaders na naitalaga, Lord, sa bawat ahensya, Panginoon, ng gobyerno. Maraming salamat din po dahil may mga bagay, Panginoon, na unti-unti po namin naranasan na sumasagana ang aming bansa. Lalo na, Lord, sa larangan ng kalusugan, Panginoon. Salamat po dahil may mga bagay, O Diyos, na naaabot na yung mga taong hindi nakakapagpagamot dahil meron po silang problema sa mga material o pinansyal na bagay, Panginoon. Meron mga ospital, Lord, na wala ng bayad. Maraming salamat po dahil nakikinabang, Panginoon, ang mga mamamayan namin na mahihirap, Lord. Naaabot, Panginoon, yung mga hindi nakakapagpagamot. Wala silang kakayahan. Paano
bawat mamamayan, Panginoon, ng Pilipinas ay patuloy na sumagana. Patuloy, O Diyos, na unti-unti kami makita ng pagbabago. Unting makasunod, Panginoon. Bawat tao, Lord, sa nais, Panginoon, ninyo para sa amin. Ganun din po, Lord, salamat sa bawat mananampalataya na gumagawa, Panginoon. Nasan man silang lugar, asan man silang ah, panahon, mga bagay, Panginoon, na kumikilos sila, ito man ay sagana, ito man ay mahirap, Panginoon, iba sa kanila ay nakakaranas ng pag-uusig, Panginoon. Ngunit kami po nagpapasalamat dahil ginagawa nila ito, Lord, alang-alang, Panginoon, sa nais ninyo para sa kanila at maihayag ang iyong salita. Maraming salamat. Tulungan niyo po ang bawat mananampalataya, patuloy kumikilos yung gawain. Ano man ang lahi, ano man ang bansa ito, Panginoon. Naway, makita, Lord, madinig yung mabuting balita. Ganun din po, dalangin din po namin yung bawat sakuna, Lord, na nakaranas, mga taong nakaranas ng lindol, ng bagyo, Panginoon. Naway kayo po ang patuloy na kumilos para sa kanilang buhay. Alam po namin na meron po kayong ginagawa para sa kanila. Malaki, Panginoon, ang parte ng mga tao dahil sa kakulangan, Lord. Minsan, pagkukulang namin paano pangalagaan ang aming kalikasan. Tulungan niyo din po kami, Panginoon, na magamit, na mapanatili po namin na sa ayos, Lord, ang creation ninyo, Panginoon. Maging agent po kami upang patuloy na hindi mapatuloy ang nangyayaring climate change, O Diyos, na pabago-bagong panahon ngayon. Minsan mainit, minsan malamig, minsan sobrang ulan, Panginoon. Alam po namin na nangyayari ito dahil sa kakulangan at mga bagay na naging desisyon ng tao. Tulungan niyo po kami at mabuksan ang aming mga isipan. Mapanatili, Panginoon namin, ang iyong mga ginawa, ang iyong mga grenade, Lord. Ipatuloy, O Diyos, na manambalik sa kanilang dating estado. Maraming salamat, Lord, at ang lahat ng ito ay pinagkakatiwala namin sa inyo. Yung mararapatin, Panginoon. Ito po ang aming mga panalangin. Lahat ng ito, O Diyos, ay aming dalangin. Pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Salamat Kuya Bobot sa napakagandang panalangin para sa mga bagay na dapat nating laging nilalapit sa Panginoon. Salamat din po sa napakasayang awitan. Somehow, may iba-iba tayong voice. Medyo sumakit yung lalamunan ko sa pagpapanggap mag-bass. Sumasaliwa pa kanina eh. Pero praise the Lord. Importante sa Diyos eh, taos puso nating inaawit ang mga kantang nagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Nagpapaalala sa atin sa kabutihan niya. Kamusta na po kayo? Bagong buwan na naman. Lagi ko na lang po sasabihin nito, no? Nagpapaalala sa atin na enjoy natin ng grasya ng Panginoon pero wag din tayo magpabaya sa mga pagkakataon na ibinibigay niya sa atin. Kaya kasama lagi sa panalangin is to be thankful to God for the new month, full of opportunities to worship and serve Him. Sa prayer item po natin yan kada pagpapalit ng buwan. Ano? At dahil sa pagpapalit ng buwan, meron din tayong bagong tema. And something na very important at something na madalas sa kabuuan ng Christianity, pinag-uusapan naman, ano, pero on a practical level and kahit actually sa mga discussions, medyo hindi siya masyadong nabibigyan ng pansin. Ano? Ang tema po natin ngayon is holistic wellness. Ano? Yung kabuuang kabutihan o pagkaranas ng shalom. Shalom yan sa ano, the goodness, ano? Peace, restoration
sa Bible, ano, the overall health and maturity of a Christian, yung kabuuang kalusugan, katatagan, paglago ng isang Kristiyano, encompassing all aspects ng ating pagkatao. Kasama na yung ating puso, ng ating kaluluwa, ng ating kalakasan, physical, ano, at ang ating kaisipan. Now, bakit po natin ito dapat pag-usapan? Ano, why should we be talking about holistic wellness? Well, mahalaga ang holistic spiritual growth dahil unang-una, nung inutos ng Biblia, no, and inulit pa ulit ni Jesus, ano, kung paano ibigin ng Diyos to love the Lord your God with all our heart, with all our soul, our strength, and our mind. So, ang expectations ng Panginoon na ibigin siya ay, ang pag-ibig natin sa Kanya ay kabuuan ng ating pagkatao. So, hindi pwedeng puro utak lang, hindi pwedeng puro kabig lang, ano, or lakas lang din, ano. Hindi pwedeng puro emotion lang, ano. And this means yung pananampalataya natin, hindi siya limitado lang sa high emotions or mga rituals naman, ano, na parang masyado namang stiff. And our health, the health of our faith should also include yung pagbabago sa ating kaisipan, pagbabago sa ating mga gawa, pagbabago ng ating inner being. Ang inner being, nandyan yung soul, ano, yung spirit, ano. At yung totoong paglago, transformation ng isang spiritual na tao ay kasama yung ating mga desires, kasama ang ating mga decision making, kasama ang ating karakter, and kahit yung ating pakikitungo sa kapwa, hindi pwedeng hindi kasama yan, ano? Isa sa mga, di pa siya isa, ano? Ang mga common problems sa mga na mapapansin mo, hindi lang naman sa panahon ngayon, pero mas lalo na sa panahon ngayon, ano, sa Christianity sa ating bansa. If you look at the Christians and the churches, ano, in our country, may tendency na i-separate yung pananampalataya sa kanyang araw-araw na pamumuhay. Araw-araw na yung struggle, araw-araw na practice, ano, ng kanyang buhay. Na yung iba ay ang focus lang sa emotional experiences, ano. Kaya yun lang din ang gusto niya i-feed, yung emosyon, ano. At the same time, meron namang kawalan ng emotional intelligence, ano, na parang either hindi alam kung paano i-express ang emosyon sa pananampalataya or pinagbabawalan talaga yung emosyon sa pananampalataya. Meron din gano'n. Meron naman yung nane-neglect yung knowledge, yung information about godly things, yung knowledge of truth, ano? Yun naman yung sa mind, ano? Or at the same time, nasusobrahan naman. O kaya, hindi naman na isasaalang-alang ang kalusugan ng kaisipan, ano? Yung mental health, which we will, by God's grace, itatakal natin next Sunday, ano? And then, meron naman yung neglect ang personal and physical discipline. That's the strength na kapag napapabayaan, ano pang lakas ang isi-serve natin sa Panginoon, ano? Magkakagout ka kapag masyado ka nagpapabaya. Sorry, Lord. Tapos, ano, mapaparalyze ka muna for a week kapag umatake. And then, meron naman yung napapabayaan yung deep intimacy, yung soul part of our personality, of our humanity, ano? The soul, the deep intimacy with God, our desiring to know God more on a heart-to-heart level, ano? That's the soul, the area of our soul, ano? Na pag itong mga bagay na to either napabayaan o na out of focus or nawalan ng pangangalaga, it leads to shallow faith. Shallow dahil may isang bahagi lang, ano? Or hindi siya nag hindi hindi nag-i-influence sa ibang bahagi ng bagay ang mga natututunan, naririnig o nararamdaman. And sometimes may effect ito sa kung paano din nag-a-attract yung mga simbahan. Maraming mga consumer-driven church, no? Na parang ang imbitasyon ay sa emosyon lang or ang imbitasyon naman is yung sa kaisipan lang, ano? So, like
For example, isa sa mga sad thing that you can actually see on the internet today is may isang super popular church with a super popular music ministry ay magkakaroon ng church planting. As if kinulang pa tayo sa church planting dito sa Pilipinas and we need more foreigners to plant here in our country at sa BGC pa talaga. Bakit hindi sa mahihirap na lugar? Bakit kailangan doon? Kasi it's consumer driven, no? It's really that culture. And marami din na mga taong nagpo-profess that they're Christians but their faith does not affect their whole life, so much so na hindi naapektuhan, hindi nagkakaroon ng pagbabago talaga. Ano, meron ding hindi nagiging magandang testimonya sa community that he cannot be good, uh, hindi siya nagiging salt and light sa kanyang komunidad o kahit sa kanyang pamilya man lang. So that happens. And part of the reasons that those things happen is kapabayaan ng holistic wellness, ng kabuuang kalusugan, paglago ng isang Kristiyano. So by God's grace, we will discuss those things and pray and converse with one another, how God teaches us about these things. And today we will have an introductory message. Parang naano nga ako, nabigla nga ako sa nilid ni Lord sa akin na passage kasi I have a lot of passages na pinagpipilian ko. And I have siguro for this message alone, I have opened up mga 6 commentaries, 5 books about the well-being of a Christian. So I've also parang nagiging sensitive din ako sa leading ni Lord. I pray na nagiging sensitive ako sa leading ni Lord. How will we start this theme, which is also really important. So the Lord led me to Ephesians chapter 4, 17 to 24. I know may ibang passages sa scripture na mas nauna pang tinakal ni Paul ito, but the Lord led me here, and we will see how He will provide for us this morning, provide knowledge, provide encouragement, provide rebuke, provide a message for all of us. So, ianyahan ko po kayong lahat na tumayo. Basahin po natin ang Ephesians chapter 4, 17 to 24. Hindi ko po ipa-flash muna dyan. Basahin po natin sa ating mga Biblia. Babasahin ko po mula sa New American Standard Bible. Ang sabi po dito ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 4, 17 to 24. Ito ay matapos niyang sabihin na dapat kayong mga magkakapatid ay ganitong magtulungan, magkaisa, and then inilirawan niya kung anong dapat na itsura ng isang malusog, lumalagong simbahan. Ito naman ang kasunod na kanyang mga sinabi. So, verse 17 to 24, chapter 4. So, I say this, and affirm in the Lord that you are to no longer walk just as the Gentiles also walk. In the futility of their minds, being darkened in their understanding, excluded from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the hardness of their heart. And they, having become callous, have given themselves up to indecent behavior for the practice of every kind of impurity with greediness. But you, kayo daw ng mga mananampalataya, you did not learn Christ in this way. If indeed you have heard Him and have been taught in Him, just as truth is in Jesus, that in reference to your former way of life, you are to rid yourself or put off the old self, which is being corrupted in accordance with the lusts of deceit, and that you are to be renewed in the spirit of your minds, and to put on the new self, which in the likeness of God has been created in righteousness and holiness of the truth. May the Lord bless us with the reading of His Word. Makakaupo na po tayo.
ano bang sinasabi ng napakahabang binasa natin na parang kapag sa NASB mo talaga binasa ang awkward ng English, ano. But I chose to use NASB for now dahil gusto kong i-retain yung awkwardness ng lingwahe ni Paul dito dahil mahalaga yan sa ating pag-uusapan. Now, what is this text saying? The text says that Paul encourages Christians to walk differently than their past lives. And then reminding them first, una, how comprehensive human sinfulness is, and then how comprehensive the new life in Christ is. Yung sinasabi ng chapter 4, verses 17-24 is, kayo mga mananampalataya, lumakad kayo sa bagong buhay na ibinigay ng Panginoong Diyos kay Kristo. At yung pagpapaanyaya niya na lumakad sa bagong o sa ibang buhay, ibang kapamaraanan dahil yung comparison dyan is yung mga Gentiles, which we will not be discussing na who Gentiles are and who the Jews are, But the point is, ang kausap niya mostly mga Hentil, Meaning, they have their own culture and lifestyle, a sinful life before. And sinasabi ni Paul, iwanan niyo na yan. Talikuran niyo yan. Iba na dapat ang pamumuhay niyo. Then, may ginawa si Paul. Dinescribe niya, dumunab din. Ni-remind niya una, kung gaano ka-comprehensive, gaano kalalim, gaano kalala. Yung human nature, yung sinfulness na meron o yung epekto ng kasalanan sa buhay ng isang tao. And then, ang counterpart naman nun, ngayon na nakay Kristo ka na, kung gaano din ito ka-comprehensive, kung gaano din ito kaganda, kung gaano din kalaki ang biyaya na ibinibigay at potensyal na meron sa ating bilang mga Kristiyanong may bagong buhay na nakay Kristo. Na kung obserbahan natin yung binasa natin kanina, sabi ko nga awkward siya, marirealize natin how Paul painstakingly, ano yung painstakingly sa Tagalog, nag-effort siya, Pinaghirapan niya kung paano ilarawan sa atin using iba-ibang mga lingwahe, And kung obserbahan natin mamaya, pwede namang gumagamit na lang siya ng same words, Pero he used, parang humugot siya ng thesaurus, para i-describe talaga in a detailed manner, kung ano yung old life at kung ano ang new life na interesting variety of words ang kanyang ginamit. We will see that later. Na sinasabi sa atin ni Paul na yung problema natin mga tao, lalo-lalong hindi pa tayo Kristiyano, when we are, sabi ni Paul sa verse 18, when we are excluded from the life of God, malayo, sa buhay na dapat meron tayo sa presensya ng Diyos. It affects the whole person. That's what we're getting at, yung holistic wellness. Yung kasalanan, hindi lang kaluluwa ang apektado niyan. It affects the whole you. Your body, your desires, your feelings, your thoughts, Hindi kaya hindi mo pwede sabihin na yung kaluluwa ko okay na, pero ako hindi. Parang una-una mali na pinaghihiwalay mo yung ikaw, tsaka nagkakaroon ka ng dichotomy, dualistic perspective of a person, which Greco-Roman, like the philosopher Plato na in-espouse na pananaw, which is not the whole point of the Bible, but minsan nagiging ganun, it doesn't seem na alam ng mga Kristiyanong lahat ito, na it really affects the whole person. And ang kabaliktaran naman ito, which is praise the Lord, sa biyaya ng Diyos, when we have, sabi naman niya sa verse 20, learned Christ, nung natutunan natin daw si Kristo, verse 20, the transformation and growth, yung pagbabagong ginawa ng Diyos at yung patuloy pa na pagbabago na ginagawa niya at yung kakayanan naman na meron tayo ngayon na nakay Kristo tayo, it also affect the whole person. Kaya we are going towards that holistic wellness dahil yung biyaya ng Diyos na ginawa niya sa atin at ang patuloy na ginagawa niya at ang kaya nating gawin dahil sa biyaya niya,
we can do that with our whole human being, with the whole humanity. Ano? So, mga kapatid, yung utos ni Paul dito na magbago ka na, is hindi siya careless or thoughtless or simplistic na utos na, oy, wag mo nang gawin yan. Ito na dapat ang ginagawa mo. Hindi siya ganun lang, Paul is very much aware kung gaano ito kahirap at kung gaano kalayo ang comparison ng point A to point B from your former life to your new life at kung gaano kalaking biyaya ang ginawa ng Diyos from point A to point B at kung gaano naman ang kakayanan na hindi mo kayang gawin nung nandito ka pa at kakayanan mo na pwede mo nang gawin dahil nandito ka na. In fact, ang utos ni Paul, it has instructions na dapat nating bigyan ng atensyon, instructions that we should listen to, mga katotohanan at paglalarawan, truths and descriptions that we should recognize na kapag hindi natin to alam, we might fall in the same mistakes over again or we might not appreciate yung ginawa sa atin ng Diyos. And actions that we should do, of course. Because this, even if it is spiritual in nature, now that we are spiritual beings because of God's grace, there are things that we should do and we can dahil sa biyaya ng Diyos. So there's instruction, there's recognition, and there's action. Sa recognition, may dalawa tayong titignan dyan. Now let's start with the instruction. Number 1, we must live radically different lives now that we are in Christ. Yan yung sinabi ko kanina. Iniutos sa atin ni Paul na dapat mamumuhay na tayo radically different. Don't forget the radically part. Hindi pwedeng slight lang. Dapat radical na pagbabago. Now, of course, yung duration yan, hindi naman biglaan, of course. Pero yung may radical pa rin dyan, yung newness of life na binigay sa atin ng Diyos is yung mula sa kingdom of darkness to the kingdom of light. That's something na hindi ikaw ang gumawa at hindi na pinag-uusapan yung duration niyan. When you became the child of God, hindi sinasabi ng Diyos, okay, may probationary period ka. It's instant. So there's yung radical na pagbabago, meron diyang instant na ginawa ng Diyos at meron ding lifetime natin na ipuproseso at pagdadaanan. We must live radically different lives now that we are in Christ. Next slide nga din. Sabi dyan ni Paul, so this I say and affirm together with the Lord, insist sa ibang translation, that you walk no longer. Wag na, Wag na, yan ang iyong lakad. Na dito sa Ephesians, sa kabuuan ng Ephesians, yung image ng paglakad is always there, present sa libro ng Ephesians pag binasa natin yung buong libro. So, wag nang lumakad kagaya ng mga hentil. Also, walk. Mamaya i-describe natin yan how, but this is the main instruction ni Paul to live a new life with an attention and an acknowledgement na hindi ka na nabibilang doon. Sometimes the truth that yung realidad na hindi kayang sundin ng isang utos ay dahil walang angkop o walang kalakip na katotohanan ng pagkabilang. There's no belongingness. Sometimes you want to tell someone to act like this without reminding them who they actually are. Like, umayos ka naman, bakit ako aayos? Diba? Ba't ako mag-aayos? Well, because anak kita. And I have raised you differently, Bakit ako mag-aayos? Well, politiko ka eh. Umayos ka. Diba? Bakit ako papasok ng maaga? Ikaw yung teacher. Walang mangyayari sa klase kung late ka darating. Diba? When you remind them who they are, or to where they belong. And in this occasion, sa binasa natin,
Paul reminded them that wala na kayo doon. Dito na kayo kabilang sa bagong buhay, sa bagong pamilya. You have a new identity. So this is an instruction that is grounded on our belongingness to God, to the new life that we have. Sometimes, transformation na ini-expect natin sa mga tao is mere man-made or expectation natin na kaya mo naman yan eh, kaya magbago ka na. Hindi mo naman kaya wala kang kwenta, hindi ka makakapagbago. But in the Christian faith, we call people to change. Of course, with their own efforts as well, and responsibilities and choices and decisions, actions. But we first have to remind them of who they are. That's your past. This is your new life now. So, do not walk any longer according to that past. This is who you are now. So that's the instruction. That's the instruction na sinasabi ni Paul. Hindi, it's not simplistic. It's grounded in who you are now. That you have known Jesus. So number 2, dito na tayo sa recognition. Ano mga dapat nating i-realize? Ano dapat nating isipin? Maliban doon sinasabi kong belongingness kanina, we must realize the ugliness of our past lives. Kung gaano kapangit, kahit gaano ka kapogi. Kung gaano kapangit yung buhay na sinasabi ni Paul na excluded from the life of God, na malayo sa buhay na meron sa Diyos. Kailangan nating maunawaan yan. Because sometimes, transformation doesn't take much root. Dahil akala natin, mabuti naman ako noon. So, nung naging Kristiyano ako, konti lang ang kailangan kong baguhin. And then eventually, the Lord will reveal to you, the Spirit will rebuke you how impatient you are sa konti lang na mga bagay. Maririnig ka lang na maingay na pagkalabog ng anak mo or what, na ubusan ka na ng pasensya. You feel na, okay, mabait naman ako, mabuting tao naman ako. Pero, pag binasa mo na, when God speaks to you, when God convicts you, how ugly your attitude is, how impatient you, how sinful you have been when you have not been in Christ yet. So, tignan natin kung gaano nga ka-ugly dinescribe ni Paul. Kaya sabi ko, awkward language dahil yun ang point ni Paul. Tignan nga natin sa next slide. Sabi ni Paul, so this I say and affirm together with the Lord, that you walk no longer just as the Gentiles also walk. Sabi niya, in the futility. Yung language niyan, awkward na nga, papapangitin pa natin kapag tinignan natin yung mga related or mga synonyms na words sa Greek, sa original language. Futility, emptiness, uselessness. Mali yung nabura ko, uselessness dapat yung isa dyan. Yung kawalan ng kwenta ng kanilang mind. Anong ibig sabihin ng mind dyan? It's the understanding. Meaning minsan yung kung paano nila natin before, hindi nila, tayo pala before. Paano natin iniintindi yung paligid, yung mundo, yung sarili natin, yung moral values, yung kung ano mga mahalaga sa mundo, they're actually futile. They're meaningless. They're in vain. Sabi ni Paul. Next slide, Dane. And then sa verse 18, sabi niya, ito yung reason kung bakit useless ito. Dahil we have been, before. Tayo ko nakakalimutan yung day. Dapat we, kasi tayo yun. Tayo yung dinidescribe ni Paul doon kung saan tayo nanggaling. Being darkened, which also means being blinded. Something is wrong with our spiritual eyes. Actually, wala pang spiritual life noon. We are blinded in our understanding. And then, yung understanding, same word kanina, pero it's a different word ang ginamit ni Paul sa original. Kaya sinasabi ko talagang painstakingly, nag-effort talaga si Paul na humugot ng thesaurus. Wala pa naman thesaurus sa panahon nila, Kung para i-describe talaga, Kasi ibang word yung ginamit dyan na understanding sa understanding na word kanina. And this is no longer about the mind. It's about the reasoning. It's about how you think.
Kung paano ka makipag-argue, kung paano mo i-justify yung ginagawa mo, kung paano ka nagsasabi na, ito yung plano ko, kasi ito yung maganda. Bakit siya maganda? Kasi ganito. That's the kind of reasoning na darkened daw, sabi ni Paul. How we organize our lives, who we prioritize, what we prioritize. Ano? And then, of course, ito yung, kumbaga, pinaka-overall condition ng taong may useless understanding and darkened reasoning, ano? Because you're excluded from the life of God. You are alienated or estranged. Wala kang kaalam-alam sa buhay na meron sa Diyos o sa pamumuhay na iniaatas na dapat ma-enjoy natin sa presensya ng Diyos. You're alienated. Buti sana kung yung alien kagaya ni Superman, ano? You're alienated from God. From the life of God. Meaning yung buhay natin dati na pinapamuhay nung hindi pa tayo Kristiyano is a life away from God. Sabi nga sa ibang parts of Scripture, enemy. Going against. The flesh that is against the spirit. And dahil din yan daw, hindi natatapos si Paul mag-describe, ano? No? Parang kung sa flip-top battle pa ito, sabi ni Enigma na time, pero tuloy-tuloy pa rin siya sa kanyang bars. Ano? Sorry mga kabataan, ito makarelate. Pero yeah, hindi natatapos yung paglilitan niya ni Paul. Ano? At hindi ito poetry lang. This is really a sad description of who we were before. Ano? Because of the ignorance daw. No, it's hindi lang basta ignorante na wala kang alam, but you are morally blind. Hindi mo alam exactly what is right and what is wrong. Because you are away from God. Wala kang magagap na standard. Ano? And if you have, it's a pale reflection of what actually is morally right. Ano? Praise the Lord dahil kahit na hindi lahat Kristiyano, but the wisdom of the Lord and His common grace for all of us, somehow nararanasan ng buong mundo. Ano? The effect of His goodness when He created this world, and then when He sent Christ, and then He established the church. The goodness that flowed through the church and the good Christians, ano, ay nararanasan pa rin. At kahit papaano, ang isang bansa o isang komunidad, isang pamilya, kahit papaano may alam pa rin kung anong tama at mali. But this is not because of what we can, but because of the grace of God. Ano? Because in fact, we are actually morally blind. And because hindi lang to isip, hindi lang pananaw, because of the hardness of the heart. No? Yung pagkatigas, the callousness. No? Yung word na callous kay Kuya Boy, ko unang narinig yan sa Bible study kina pastor. Na parang yung sinasabi ni Kuya Boy yun, it's as if hindi ako taga-probinsya na ngayon lang naka-encounter ng word na yan. So parang, ano yung callous na yan? Kalyo lang yung alam ko eh. Marami ako nun. So, callousness pa rin, katigasan pala, yung wala ka nang nararamdaman. Numbness, which is actually related to blindness, but it's more about the heart. Wala kang affection tungkol sa mga bagay na mahalaga sa Diyos. That's who we are. Of our heart. Now, this is no longer just about emotions, but of course, it also has emotions. But when the Greeks talk about the heart, or the Jews na rin, ano, it encompasses our thoughts and our feelings. And sa pananaw nila, it is in the realm of the soul. The hardness of the heart, the numbness of the soul. Napaka-manhid natin sa mga bagay na mahalaga para sa Diyos nung hindi pa tayo. Can you attest to that? Tama ba yung... Masasabi niyo ba yun na totoo yun? Na nung hindi ka pa Kristiyano, may mga bagay na wala kang pake.
Na ngayon, ay, ba't ko pinapabayaan to dati? Nasabi nga kanina namin kayo, pinag-usapan kanina namin ni Julie, yung boss niya na napakataas ng posisyon sa company nila. And formerly atheist siya. He's an atheist. And sobrang lala daw ng ugali niya before. Hindi ko makalimutan yung kapag meron siyang ka-road rage, binabato niya ng barya. Yung sasakyan ng ka-road rage siya. No? And then he is an atheist. He doesn't believe, he doesn't have the belief in God. But then, now he's a pastor. A very intelligent, a very intellectual man. An executive with a high position sa ADB. Now, serving sa probinsya ng Iligan, nag-church plant sa mga remote places. Ganon dapat, hindi yung mga galing sa ibang bansa. Hindi, joke. Yung church plant na nandun talaga sa mga rural and remote areas. Itong napaka well-off na tao. May kakayanan, may kaalaman. But now, he now cares. Hindi na siya numb. Hindi na siya blind. And the good thing, the most amazing thing about this, is that this atheist who is very intellectual, who has a high position in a good company, yung pastor nila is a PWD. Sits on a wheelchair. Kapag nagpe-preach, pumutong-tong pa sa high chair, parang bata. And walang natapos, bago yung nagpastor, wala siyang formal training. Wala siyang anything. He came from a poor family. Kasama na lahat ng pinagdadaanan niya. And yung boss na yon, yung pastor na ngayon, na atheist dati, it did not take a theologian, a scholar, a very intellectual debater, apologist, to convince that atheist. It took the transformation of the Spirit, the beauty of Christ, and the testimony of the people na nag-minister sa kanila na paulit, ilang taon na silang pinapanalangin, ilang taon na nagba-Bible study sa bahay nila, sinusungitan niya. But then, suddenly, he now cares. He doesn't have that hardness. That's the difference. No? Makikita natin yung comparison, yung heart, the thoughts, the feelings, the soul na malayo sa Panginoon. Next slide, Dane. Meron pa ba? Yan. Tapos si Paul dyan, kailan mo matatapos si Paul? And sila pa din. O dapat tayo nga, di ba? We, having become callous, o numb, apathetic, walang nararamdaman para sa mga bagay na mahalaga sa Diyos, o sa kabanalan, sa katuwiran, sa katarungan, have given themselves. Alam mo yung totality ng kasalanan na nangyayari o ng effect ng kasalanan, hindi lang siya sa pagkatao, pati din siya sa pagkalayo niya sa Diyos. May spiritual geography, location, Tapos meron ding responsibility na inaatang sa kanya dahil sa ngayon siya na, tayo na. We have given ourselves. Dahil sa mga pinagagawa natin, tayo lang din ang nasisisi, over to sensuality, which is a very vague word sa panahon ngayon, but in Greek original word, it means no control, excessive. Walang pagpipigil, walang disiplina sa sarili, walang self-control, walang wisdom sa mga ginagawa, walang discreetness sa mga bagay-bagay. And kung ang pinag-uusapan na pala natin is the practice of every kind of impurity, walang kakayanan na pigilan ang sarili niya kapag may temptation na nakabalandra. So given over to sensuality for the practice of every kind of impurity which is uncleanness.
And sad. Where we should read this from the mind of a Jew, si Paul, unclean, yung mga bagay na pinagbabawal sa batas nila na walang pakundangang ginagawa sa kultura na kinabibilangan nila. And na may greediness, hindi ko na-highlight, yung greediness, covetousness, yung pag-aspire ng mga bagay-bagay na sobra-sobra. Ganong kalala ang description ni Paul sa pagkatao na meron tayo nung hindi pa natin kilala si Jesus. Meron pa ba sa verse 20? 22. No, kahit doon sa part na tumalon na sa new self, may paalala pa rin si Paul that in reference to your former manner of life, you lay aside, ito na yung pinakatotali nito, the old self, which actually in original language, the old man. Yung dating ikaw, yung dating tao na meron ka, which was being corrupted, nasisira, destroyed, defiled in accordance with the lusts, yung mga desires, yung longings, yung cravings na hindi nakakalugod sa Panginoong Diyos. Na, ang sabi ni Paul dyan, the lust of deceit, which actually should be understood as yung mga desires na niloloko ka lang, na ini-scam ka lang, na akala mo may rewards ka na hindi mo pa nakiklaim, nag-text sa'yo 3,000, clinic mo, ayun, na-drain yung Gcash mo. Na-deceive ka lang. Dahil sa craving, sa longing, sa desire mo na magkapera. Na, it is, ganun siya. Of course, that's a very simple, illustration, but on a grand level talaga yung kalaswaan, yung kalupitan, yung kasamaan na ginagawa ng mga tao na wala sa Diyos. All of those are actually deceiving. Niloloko lang tayo, nakakala natin sasaya tayo. Sasaya tayo sa sugal, may pag-asa sa ganito. Wala. Na makakaramdam tayo ng kahalagahan dahil pinagmamalupitan natin yung mga tao. Wala. Lahat yun deceitfulness. At babalik ka dun sa unang binanggit ni Paul, useless understanding. So that's it. We must realize, mga kapatid, the ugliness of that person who we once was. The old man. Until we get a grip of the identity, the horrible identity of that person na meron na ikaw dati, then you will not truly understand how important it is to talk about holistic transformation or wellness or spirituality. Because Paul described to us how in awkward language, how corrupted we are. How, sa term ng theology, ng iba, how depraved we are. Totally depraved para sa ibang lingwahe na systematic theology. But then, we must also recognize the other man na binabanggit ni Paul. Next slide, Dane. Ay, sorry, si LJ na pala. New man na pala, sorry. Number 3, we must realize the beauty of our new life. Kanina yung kapangitan ng past. Yun yung kagandahan ng buhay na binibigay sa atin ng Diyos. Bakit siya beautiful? Bakit siya maganda? Well, sabi ni Paul, next slide, you did not learn, Hindi ito ang natutunan natin, realized, na-inform, at actually hindi lang siya information, it also is about to be accustomed to. Nakasanayan mo ng gawi mula kay Kristo. So it's an assumption that you did not just learn an information, it also gave you a transformation that now you are accustomed to. In Christ, in this way. Hindi yan. So that's beautiful. May contrast. May kaibahan ng iniuutos sa atin ng Panginoong Jesus. At hindi na siya, bakit siya beautiful? Kasi kung
alam mo kung gaano kapangit yung dati, kahit anong konting angat lang, 2 ligo lang na lamang, beautiful na yun. So sobrang pangit ng nangyayari dati. But not only ligo, it's actually Christ ang naidagdag sa'yo. You have learned Christ and it's beautiful. Transformed life, a new life, ano? And kung tama nga daw, if indeed, sabi ni Paul, if you really have heard, gumamit na naman siya ng synonym, ano? To hear, ano? It's to understand by hearing, no? To be preached on to, preach Him and have been taught. Ang dami yung synonym, ano? This is to describe to us how intentional the transformation that Jesus is leading us to, ano? Na dinadala niya tayo dito sa bagong buhay na to by learning, by hearing, and by teaching us, ano? In Him. Just as truth is in Jesus. Which means kung anong tama na naka Jesus. What is true? Kanina, moral blindness, numbness, callousness. Ngayon, binibigyan ka na ng idea. Hindi lang idea, tinatanim sa puso natin, what is true? Ito na yung bagong buhay na meron tayo. This is why we are in this church. No? This is why you believed in Jesus. This is why you read the Bible. Because you are now learning, you are now hearing, and now you are being taught what is true na kay Kristo. It's complete opposite. No? Next slide nga, Jay. And that you be renewed, ano? In the Spirit. No? To renew is to be reformed, to be changed, to renovate, ano? And it's a total renewal na binibigay sa atin ng Diyos. In some sense, instant when it comes to our standing before the Lord, that we are now righteous in His presence. But at the same time, lifetime na sanctification process, ano? To be renewed in the spirit, the rational soul of your mind, which is understanding. So it's ang point ni Paul dito talaga is to describe to us how holistic yung ginagawa niyang transformation at yung ine-expect niyang pagsisikapan din natin na responsibilidad natin sa part natin. Which is actually nasa verse 24. Na next slide, Jay. It actually now talks about to put on, ano? Ibihis naman natin. Kanina mayroon tayong huhubarin na lumang tao. Ngayon, isusuot natin yung, imagine yung nagko-cosplay ka. Imagine yung may costume ka na dalawa trabaho mo. Mascot ka ng McDo at mascot ka ng Jollibee at the same time. Meron ba nun? So, hubarin mo muna si Ronald McDonald at isuot mo na si Jollibee. Hindi na ibig sabihin na pangit si Ronald McDonald o pogi si Jollibee. Pero, nagigets mo ba yung point na nagtatanggal ka talaga? At hindi pwedeng pag tinanggal mo na yung ulo lang ni Ronald McDonald tapos naka-clown ka pa rin tapos si Jollibee ang ulo. O kaya, iniwan mo yung clown face tapos ang suot mo na bubuyog. Pangit nun, di ba? Ang pangit na nakakatawang illustration, pero sadly, it happens to many. Dito lang yung sinusuot. Dito lang yung hearing, yung learning, yung teaching. Hindi bumababa dito. At hindi nababago yung kabuuan. You have not really put on a cloth or to have the new man na binigay na sa atin ng Diyos. Which is, sabi ni Paul, in the likeness of God has been created, or to put it in other words, created according to God. Yung bagong tao na yan, na meron na tayo at patuloy na binabago tayo papunta dyan, ano? It's actually according to God. That's how beautiful it is na it's created according to the divine.
And it is not inviting us na maging Diyos tayo. It's inviting us to be true human beings. Kasi it's a new man. Designed after God. Uh, interconnected sa Genesis to be in the image of God, created humans, humanity, image of God. That's actually the reference here. And hindi lang yun. Dinescribe pa niya what it means to be according to God. In righteousness, which is in other words, justice. Huwag tayong makulong minsan sa modern understanding ng righteousness natin. It talks only about our personal holiness. It's actually about justice. It involves our relationship with people around. And holiness, this is actually more personal. Yung piety natin. Of the truth, of what is actually true in Jesus. Now, I cannot use all this time dahil meron pa tayong Lord's Supper to describe how beautiful it is. But ang point ko lang naman dito, at I think ang point lang naman ni Paul para gumamit naman itong lingguhay, is larawan sa atin kung gaano kapangit ang buhay dati at kung gaano ito ka-comprehensive na pagkasira ng pagkatao versus yung bagong pagkatao na binibigay sa atin na ang transformation din na ginagawa ng Diyos ay total din. At total din ang patuloy niya pang ginagawa, meaning sa lahat din ng aspeto nating pagkatao. And total din sa lahat din ng aspeto na ating pagkatao, ang pag-udyok niya na kumilos tayo. Kasi there's an expectation. Kaya that's the last point, Jay. Sa last point natin is actually about yung action. We must maximize the capability of our new lives. Binigay na sa atin yan. Now that we are in Christ, walk, talk, do. Yan ang sinasabi niya sa sa last verses. Next slide nga, Jay. Yan ang sinasabi ni Paul that you did not learn Christ in this way, if indeed you have heard Him and have been taught in Him, just as is truth in Jesus. Meron ka ng capacity, meron ka ng knowledge that in reference to your former way of life, you are to rid yourself of the old self. No? Huhubarin mo. May action na kailangan sa atin. So, next slide, Jay. Because of that, the human problem actually, yan ang pinapakita sa atin ni Paul. Yung problema natin bilang mga tao is actually, that is caused by sin, caused by death, caused by the devil, is actually comprehensive. Total sa atin, Total in a way na malalim siya, but total also in a sense na sa lahat ng aspeto na ating pagkatao, kung paano siya dinescribe ni Paul kanina, isip, practice, feelings, thinking, strength, So it is comprehensive yung problema ng tao dahil sa kasalanan, kamatayan, at kaaway. It runs in our heart, it runs in our soul, it runs in our strength, and it runs in our mind. But the grace of God in Jesus also saves. Now, present. Kasi may ginawa siya sa past, may ginagawa siya ngayon, at may gagawin pa siya na glorification in the future. And it also affects every aspect of our life. From the heart, to the soul, to the mind, to the strength, and then to the mind. The next slide, Jay. So ito yung paalala sa atin ni Paul kanina. Next slide pa, Jay. Isa pa po. Yan. The Bible is now inviting us to take advantage of what God has done and has given us. Now, ito dapat ang gawin natin. Kaya natin ito pag-uusapan itong holistic wellness on our part. Also, it is important that we live out this grace sa lahat ng bahagi ng ating pagkatao. This is a journey towards holistic wellness, growing towards a healthy, mature person in Christ. And actually, this is not, hindi siya malayo sa pagka-describe ni Paul, kasi verse 17 to 24 ito eh. Pero yung pinanggalingan dito na verse 16 and
ang mga nauna pa mga verses, is also about a healthy, mature church. At dinescribe na dun yung simbahan as one man. Kagaya din ng pagdidescribe, hindi natatapos yung mga figures of speech ni Paul. It runs from the church to us individual Christians. Ano? Very beautiful writing. And lastly, last na ba? Meron pa ba ako? Yeah, meron. So when we pursue a holistic relationship with God, pag gusto natin na mabago dahil sa relasyon natin, pakikitungo natin, pakikipagdiig natin sa Diyos, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, we will become rooted. Grounded ka, hindi ka basta-basta natitinag. You're resilient sa anumang pagsubok ng buhay. Alam ko, marami sa atin, lahat naman tayo may kanya-kanyang pinagdaanan, pero marami sa atin dito, sa panahon ngayon, talaga ang tindi ng pinagdadaanan. Pero I hope and I know that God is in you. And this relationship that you have in God, as I pray that it becomes more intimate and strong, that you will become rooted and resilient. Ano? And at the same time, tayo na mga Kristiyano na nasa trabaho o kung saan man, sa komunidad, sa pamilya, we also become relevant in today's world. Kasi kung puro head knowledge ka lang, you will not be relevant in this world. Kung puro emosyon ka lang din, nasanay ka lang sa kakakanta ng kung ano mga songs, you don't even know about what the Bible is teaching, na disciple ka lang ng mga kung ano-ano, pinapanood mo at pinapakinggan mo, hey, wala, hindi ka rin relevant. But to live out a faith that is deep, thoughtful, active, and compassionate, that will make you resilient, relevant, and rooted. So, mga kapatid, let us grow fully in Christ. Full. Dahil ang binibigay sa atin na buhay din ng Panginoon, Jesus, ay abundant din. A flourishing that flourishes, nourishes all aspects of our lives. Not just in one part, hindi lang yung ulo, hindi lang ulo, matitira yung katawan, but in every part of who we are. Every part of who we are. That's our prayer. And that should be our goal. That should be our goal din na pag-uusapan natin sa buong buwan. I pray that God will encourage us more and bless us more sa transformation na ibinibigay niya sa atin. So ngayon naman po mga kapatid, let's open up all our senses. Heart, soul, mind, strength. Sa seremonya naman na ating paglalahukan, which is the Lord's Supper, ang binigay sa atin na kautusan ng Panginoong Jesus, na palaging alalahanin sa tuwing tayo ay nagtitipon-tipon.